Inaanyayahan ko ang lahat na magsitayo para sa ating kalalahan. Nakalalaman ang ating Diyos po sa ito. Panginoon, maraming salamat po para sa araw na ito. Naway gabayan niyo po kami na maging maayos ang aming klase ngayong araw. At sana po ay bigyan niyo po ng pag-unawa ang mga mag-aaral para sa ating amin. Magandang araw mga bata. Magandang araw, Sir Leo. Magagalak po kaming makita kayong muli. Gagalak rin ako makita kayo. Kumusta kayo ngayong araw mga bata? Mabuti naman po. Mahusay. Mas kayo ba ay nasiyahan para sa araw na ito? Opo, Magaling. Magandang sinyalis ito na kayo ay handa na para sa ating panibagong aralin. Bago kayo magsiupo, ay ipulot muna ng mga basura sa ilalim ng inyong lamesa at iayos na rin ng inyong mga bakuan. Maraming salamat mga bata. Maaari na kayong magsiupo. Bago tayo magsimula class sa ating aralin sa araw na ito ay simulan muna natin sa pagtala ng inyong mga pangalan pamamagitan ng inyong simulan. Pakitingin nga ng inyong mga katabi kung sila ba ay naririto ngayon sa ating klase. Mahusay class at wala tayong pagliban sa araw na ito. Ngayon class, bago tayo magpatuloy, naalala niyo pa rin ba ang pamamahala ng ating klase? opo, Sir. Sige nga, ano nga ang makulit ang mga ito? Makinig ng mabuti sa sinasabi ng guro. At ugaliing magsalita ng po at opo. At kapag gustong magsalita, laging itaas ang kanang kamay. Magaling class at naalala nyo pa rin ang mga ito. Panatilihin nating sundin ang mga ito para maging maayos ang ating klase palagi. Intindihan ba ito class? Opo, Sir. Mahusay. Bago tayo magsimula sa ating panibagong klase ay magbalik-aral muna tayo tungkol sa ating naging paksa noong huling klase. Sino sa inyo ang nakakaalala pa sa ating naging aralin noong nakaraang leksyon? Yes, Dave? Sir, tungkol po ito sa kultura ng mga sinaunang Pilipino po. Mahusay. Tungkol ito sa kultura ng sinaunang mga Pilipino. Pag sinabi natin kultura, ano nga ulit ang mga ito? Yes, Ryan? Ang kultura po ay ang kabuuan ng pagsasama-samang pananaw ng mga tao o lipunan na kung saan sumasaklaw ito sa kaugaliang paniniwala, tradisyon, batas at layunin. Mahusay, Ryan, sa iyong sagot. Ngayon, sino-sino sa inyo ang makakapagbigay ng mga ilang halimbawa sa mga naging kultura ng sinaunang Pilipino batay sa ating huling naging talakayan? Ikaw, Sigmund. Paniniwala po sa Espiritu at Diyos ng kalikasan. Mahusay. Ano pa? Sino pang makapagbibigay? Yes, Christian? Ang mga tirahan po nila ay gawa sa bato o bahay kubo. Mahusay. Ang mga halimbawa na inyong ibinigay ay yan ang iilan sa mga kultura ng mga Pilipino o mga sinaunang Pilipino. Kahapon class, may binigay akong takdang aralin sa inyo na gumawa ng isang sanaysay tungkol sa inyong mga kultura. Isagawa niyo ba ang mga ito class? Opo, Sir. Kung ganon, pakilabas na inyong mga takdang aralin at ipasa ito sa harapan na walang gumagawang ingay. Paliwanag ba? Opo, Sir. At ngayon class, ang inyong mga takdang aralin ay nasa sa akin na. Bago tayo magpatuloy,
para sa ating panibagong aralin ay may nihanda ko dito isang activity na para sa inyo. At ngayon class ay may inihanda akong activity na ikakaaliw ninyo. Sa activity na ito ay masusubok ang inyong kahusayan sa pagbuo ng mga salita. Ang gagawin nyo lamang sa activity na ito ay muling isaayos ang mga binulong mga letra upang mabuo ang salita na may kinalaman sa ating aralin ngayon. Handa na ba kayo, class? Opo. Ngayon ay mag-umpisa na tayo sa una. Ano kaya ang mabubuo nating salita sa mga letrang binulong ito? Ikaw, Maxine, Kayamanan po. kayamanan. Tingnan natin kung tama ba ang sagot. Magaling. Ito ay kayamanan. Sa pangalawa naman, ano ito? Dave, Pilipinas po. Pilipinas. Tingnan natin kung tama ang sagot. Magaling. Ito ay Pilipinas. Para sa ikatlong binulong mga salita ay mga letra, ano kaya ito? Ikaw, Christian, Simbahan po. tignan natin kung tama ang iyong sagot. Magaling. Ito ay simbahan. Para sa ating pang-apat naman na salita. Ikaw, Christine, Espanya po. tignan natin kung tama ang iyong sagot. Mahusay. Ang salita na mabubuo sa mga letra nito ay Espanya. At ngayon, para sa ating panghuling inulong mga letra, ano kaya ang salita ang mabubuo dito? Ikaw, Gerard, Kapangyarihan. tignan natin kung tama ba yung sagot. Mahusay. Ang salita na mabubuo sa mga letra nito ay kapangyarihan. Mahusay, class, at nasagot o saayos nyo ang lahat ng mga ginulong mga letra sa ating activity na ito. Ang mga salita na buo kanina ay may kinalaman sa ating magiging aralin natin sa araw na ito. At dahil handa na kayo upang talakayin ang ating magiging panibagong aralin sa araw na ito, ay atin ang babasahin ang ating magiging layunin. Sabay-sabay pag-ibasa ng ating layunin. Layunin. Sa pagtatapos ng aralin ito, ang mag-aaral ay inaasahang A. Natutukoy ang mga dahilan at layunin ng kolonyalismo Espanyol. B. Naibabahagi ang kahalagahan ng mga ito sa pag-unlad ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagbibigay halimbawa at naisusulat ang mga dahilan at layunin ng kolonyalismong Espanyol sa pamamagitan ng pagsagot sa activity. At sa pagtatapos ng aralin ito, class, no, ay kayo ay inaasahan na matutukoy ang mga dahilan at layunin ng kolonyalismo Espanyol. Maibabahagi nyo rin kung ano yung kahalagahan ng mga ito sa pag-unlad ng ating bansa o bansang Pilipinas. At ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay nyo ng halimbawa. At sa panghuli, class, ay maisusulat ninyo ang mga dahilan at layunin ng kolonyalismong Espanyol. At ito ay sa pamamagitan ng pagsagot sa ating gagawing activity mamaya. Bago tayo magsimula, class, sa ating panibagong aralin sa araw na ito, ay magkakaroon muna tayo ng activity. Mayroon ako dito ang inihanda sa hanap salita. Hatiin ko kayo sa tatlong grupo at paunahan kayo sa paghanap ng mga salita na naririto. So dito yung magsisilbing unang grupo, pangalawang grupo at pangatlong grupo. At sa activity na ito, class, ay magpapaunahan kayo sa paghanap ng mga salita na naririto. Habang kayo ay pupunta dito sa harapan, ay sasayawin nyo ang kantang Piliin Mo ang Pilipinas. Handa na ba kayo, class, sa ating activity ngayon? Opo, handa na po kami. Dito yung magsisilbing unang grupo, pangalawang grupo, at pangatlong grupo. Magsitayo na ang lahat at magsisimula na tayo sa ating activity.
bumuo ng tuwid na linya. Tayo ay magsisimula na sa pagbilang ko ng 3. 1, 2, 3. May nanalo na. Ang pinakamaraming salita na nakakuha grupo ay ang Group 3. Magaling. Dahil dyan, kayo ang nagwagi sa ating papremyo sa activity na ito. Palakpakan natin sila. At sa ibang grupo naman na hindi nanalo para sa ating activity na ito ay palakpakan niyo pa rin ang inyong sarili dahil sa inyong kahusayan na ipinakita ninyo. Mahusay kayong lahat, class. Ngayon, class, may inihanda akong mga katanungan na may kaugnayan sa ating naging activity kanina. Para sa unang katanungan, batay sa ginawa niyong aktibidad kanina, ano-ano ang mga salita ang inyong nahanap? Yes, Jerome? Ang mga salitang hanap namin ay kolonyalismo, teritoryo, ekspedisyon, layunin, Magellan, at Kristyanismo po. Mahusay ni sa inyong sagot. Pamilyar ba kayo, class, sa mga salita na naroon sa ating activity kanina? Yung iba po ay pamilyar sa amin at yung iba po ay naninibago pa rin kami. Ganun ba? Alam niyo ba, class, na ating bansa noon ay sinakop ng iba't ibang mga dayuhan at kabilang na doon ang mga Espanyol? Opo sir, at nalamin namin yun sa mga nakaraang diskusyon po. Mahusay kung gano'n. Ngayon, para sa ating huling katanungan, mayroon ba kayong mga ideya sa mga naging dahilan at layunin ng mga Espanyol sa pagsakop sa ating bansa? Wala po. Kung gano'n, yan ang ating tatalakayin para sa aralin nito. At para maunawaan pa lalo ang ating magiging aralin sa araw na ito ay magsimula na tayo sa ating magiging diskusyon. Ngayon, class, ay sisimulan na natin talakayin ang ating magiging aralin sa araw na ito. Magsimula tayo sa ano nga ba ang ibig sabihin na kolonyalismo. Ang kolonyalismo ay tumutukoy sa isang patakaran ng tuwirang pagkontrol ng malakas na bansa sa isang makulang bansa. Sinasagawa ang kolonyalismo sa pamamagitan ng pagkontrol sa kalagayang pampolitika ng isang bansa, sa paninirahan nito sa lugar, at pagkontrol sa paglinang ng likas na yaman nito. Tinatawag na kolonya ang lugar o bansang tuwirang kinontrol at sinakop nito. So matatawag ba natin, class, na ang ating bansa noon ay isang kolonya? Ikaw, May. Opo, sir, dahil sinakop po tayo ng ibang bansa noon. Magaling. Dahil sinakop tayo ng ibang bansa. Kaya matatawag natin ang ating bansa noon bilang isang kolonya. Ngayon, class, ay dumako naman tayo sa mga dahilan ng Espanya sa pananakop sa Pilipinas. Ito yung mga naging dahilan nila kung bakit nila sinakop ang ating bansa. So, una, misyon nilang manakop ng mga lupain. Pangalawa, makatuklas ng bagong ruta patungong silangan. At panghuling dahilan ay bahagi na rin ng pagkakatuklas ng mga lupain noong ika-15 hanggang ika-16 na siglo. Para naman sa layunin ng mga Espanya, mayroon silang mga tatlong layunin nila na kung saan ang naging rason sa pananakop nila sa Pilipinas. Una, God o Kristyanismo. So, bahagi ng kanilang misyon noon sa pananakop ng mga lupain ay ang paglalaganap ng Katolisismo o Catholicism. Pangalawa, gold o kayamanan. So, itinuturing na kayamanan para sa kanila ang mga lupain na kanilang sinakop sapagkat napapakinabangan nila ang mga yaman
at kalikasan nito. Dahil ang ating bansa noon ay mayaman sa likas na yaman. Pangatlo ay ang glory o karangalan. So, itinuturing ng karangalan ng mga mananakop ng bansa noon, kabilang na ang Espanyol, bilang karangalan ang pagkakaroon nila ng kolonya o pagsakop nila ng mga lupain. Ngayon, class, ano nga ulit yung tatlong layunin ng Espanyol sa pananakop ng Pilipinas, class? Ikaw, Dave. Ang ito po ay Kristyanismo o God, kayamanan o gold, at karangalan or glory po. Mahusay. Ano naman yung mga naging dahilan nila upang sakupin ang ating bansa? Yes, Nicole? Kabilang po sa mga dahilan ay ang misyong pag-angkin ng mga lupain, pagtuklas ng bagong ruta patungong silangan, at ito ay naging bahagi na rin po ng pagkakatuklas ng mga lupain noon po. Mahusay, Nicole, sa iyong sagot. Dahil naalala mo pa rin. Ang pagsasagawa ng kolonyalismo class sa daigdig ay naging paraan na rin ng pagkakatuklas ng mga lupain noong ika-15 at ika-17 siglo na tinatawag itong panahon ng paggalugad at pagtuklas. Dahil dito, maraming bansa sa Europa ang mga naging aktibo sa paglalayag at nagtungo sa mga hindi pa nararating na bahagi ng daigdig. Noong 1519 ay nagsimula ang ekspedisyon ni Ferdinand Magellan, isang Portuguese na kawal na pinondohan ng Espanya sa ilalim ng pamahala ni Haring Carlos V. Itinuturing na isa sa pinakatagumpay na paglalayag ni Magellan noong panahon ng paggalugan at pagtuklas. Pinamunuan ni Magellan ang ambisyong ekspedisyon na naghanap ng bagong ruta patungong Moluccas Islands na kilala rin bilang Spice Island. Sa ilalim ng watawat ng Espanya ay nais niyang ipagpatuloy ang paghahanap ng ruta pakanluran tungo sa silangan. At sa kanyang paglalayag, natagpuan niya ang silangang baybayin ng Timog Amerika o ang bansang Brazil sa kasalukuyan. Isang makitid na daan ng tubig na tinatawag na Strait of Magellan bilang parangal sa kanya. Isa si Magellan sa namuno noon na sakupin ang ating bansa. Ngunit nabigo siya dahil sa pakikipaglaban niya sa grupo na pinamunuan ni Lapu-Lapu. At sa labang iyon ay sila ay natalo at ito yung naging dahilan sa kanya pagkamatay. Ngunit sa mga sumunod na ekspedisyon sa kanya ay matagumpay nila na nasakop na ang ating bansa. At ang kanilang pananakop noon ay nagtungo hanggang 333 years. Ganun katagal ang kanilang pananakop sa ating bansa. Naintindihan niyo ba ngayon, class, ang ating aralin para sa araw na ito? Yes po. Mayroon pa ba kayong mga katanungan, class, tungkol sa ating naging leksyon ngayong araw o aralin ngayong araw? Wala na po. Kung ganon, ay tutungo na tayo sa ating panibagong activity. Dahil nalaman niyo na at naintindihan ang ating aralin sa araw na ito, ay magkakaroon muli tayo ng panibagong activity. Sa activity na ito, ay muli ko kayong hahatiin sa 3 grupo.
Sa bawat grupo ay pipili kayo ng 2 miyembro upang sila yung magbahagi o magrepresenta ng inyong mga gawain at magpaliwanag sa mga ito. Ito pala yung ating magiging activity ngayon. Bago tayo magsimula ay pakibasa muna ng ating magiging panuto. Sabay-sabay, basahin. Panuto. Una ng datos ang chart. Isulat ang mga dahilan at layunin ng kolonyalismong Espanyol. Para sa gawain ito ay dito yung magiging unang grupo, pangalawang grupo at pangatlong grupo. So bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang tapusin ang aktibidad na ito. Maliwanag ba, class? Yes po. Handa na ba kayo? Opo, handa na po kami. Kung ganon ay maaari na kayong magsimula. Time's up. Tapos na ba ang lahat? Opo, sir. Kung ganon, maaari nyo nang idikit sa pisara ang inyong mga gawain. At magsisimula tayo sa unang grupo para ibahagi ang kanilang mga naging gawain. Magaling group 1 at naibahagi nyo ng mabuti ang inyong mga gawain. Bigyan natin sila ng palakpakan. Sa susunod na grupo, group 2, maaari na kayong magsimulang ibahagi ang inyong mga gawain. Mahusay group 2 at naipaliwanag nyo rin ng mabuti at naipresenta ang inyong mga gawain. Dahil dyan, bigyan natin sila ng palakpakan. At para sa huling grupo, maaari na kayong magsimula. Okay. Magaling group 3 at naibahagi nyo rin ng wasto ang inyong mga gawain. Mahusay class at halos lahat ng inyong mga sagot ay tama at naipaliwanag nyo rin ng mabuti ang mga ito. Ibig sabihin lang yan ay naintindihan nyo talaga ang ating aralin sa araw na ito. Mahusay class. Matapos nyo mapag-aralan ng ating aralin sa araw na ito, class, ay may itatanong ako sa inyo. Para sa inyo, may maganda bang naidulot ang kolonyalismong Espanyol sa ating bansa? Ano naman ang naging kahalagahan nito tungo sa pagkaunlad ng ating bansa? Ikaw, Dave. Para sa akin po, sir, opo, mayroon itong magandang naidulot sa ating bansa. Mga halimbawa po nito ay dahil dito nagkaroon po tayo ng Kristyanismo sa bansa na naging pangunahing relihiyon natin at naimpluwensyahan po tayo nitong maniwala sa Diyos at ang anak nitong si Jesus po, at ito po yung naging kahalagahan. Mahusay, Dave, at maraming salamat sa inyong sagot. Sino pa sa inyo ang makakapagbigay ng kanyang sagot? Ikaw, Maxine. Para sa akin po, mayroon po talagang magandang naidulot ang mga ito. Dahil sa kanila, nalaman at na-discover ng mga ninuno natin na ang ating bansa po ay mayaman pagdating sa likas na yaman na siyang nagagamit po natin ngayon sa pag-uunlad ng ating bansa. Ang mga ito po ang naging daan upang makasabay tayo sa ibang bansa sa pagkaunlad. Maraming salamat, Maxine, sa iyong kasagutan. Ngayon, class, para maisiguro ko na may natutunan talaga kayo para sa araw na ito ay magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. Pakilabas na inyong mga kwadernong pang-activity at direktang sagutan itong sunod-sunod. Bago tayo magsimula, class, ay pakipasa muna sa ating magiging panuto. Panuto. Lagyan ng check kung ang sinasaad sa ibaba ay tumutukoy sa layunin at dahilan ng kolonyalismo ng Espanyol
at X naman kung hindi. Nakuha niyo na ba lahat ng inyong kwadernong pang-activity? Yes, Teacher Leo. Kung ganon, maaari na kayong magsimulang magsasagot. Tapos na ba ang lahat? Yes po. Kung ganon, ay magsipalitan ng papel sa inyong mga katabi at atin na iwawasto ang inyong pagsusulit. Para sa unang bilang, sinong gustong sumagot? Ikaw, Ashley, ano ang iyong sagot? Check po. Tignan natin kung tama ba ang iyong sagot. Paggamit ng likas na yaman ng bansang ginawang kolonyal. Magaling! Ito ay check dahil ito ay tumutukoy sa naging layunin at dahilan ng kolonyalismong Espanyol sa ating bansa. Para sa huling bilang, sinong gustong sumagot? Ikaw, Mark, ano ang iyong sagot? X po. Tignan natin kung tama ang iyong sagot. Magaling. Ang sagot sa bilang 10 ay X dahil ang paghahangad ng kapayapaan ay hindi tumutukoy sa naging layunin at dahilan ng kolonyalismo Espanyol sa ating bansa. Mahusay, class. Sino sa inyo ang nakakuha ng perfect score sa ating pagsusulit? Magaling. Halos sa inyong lahat ay nakakuha ng perfect score. Dahil dyan ay pinatunayan nyo lang na marami talaga kayong natutunan sa aralin ito. At ngayon, class, ay muli nating balikan ang ating layunin kung lahat ba na ito ay ating nakamit. Para sa una, natutukoy ang mga dahilan at layunin ng kolonyalismong Espanyol. Nakamit ba natin to sa ating aralin ngayon? Opo, sir. Mahusay. Naibabahagi ang kahalagahan ng mga ito sa pag-unlad ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagbibigay niyo ng halimbawa. Nakamit ba natin ang mga ito? Opo. Magaling. Para sa panghuli, naisusulat ang mga dahilan at layunin ng kolonyalismong Espanyol. At ito ay sa pamamagitan ng pagsagot ninyo sa activity. Atin ba itong nakamit? Opo. Magaling, class. Bago tayo magtapos, class, sa ating klase ngayong araw ay bibigyan ko muna kayo ng takdang aralin. Para sa inyong takdang aralin ay basahin at pag-aralan ninyo ang pananakop ng mga Amerikano sa ating bansa na para maging handa kayo sa ating susunod na aralin. Maliwanag ba ito, class? Opo. Ano nga ulit ang inyong takdang aralin? Pag-aralan ang Amerikanong kolonyalismo. Magaling, class. Kasi tayo na ang lahat. At paalam na sa inyong lahat at maraming salamat. Maraming salamat din po, Teacher Leo. Audio Jungle.